Dito naman tayo sa afternoon talk natin. Kanina is about brush 2 related din sa feng shui. Ngayon is ano, tungkol to sa sa tarot. Now, yung tarot na pag-usapan natin, I'm going to talk is tungkol to sa meditation methods sa tarot. Now, may mga advanced or spiritually connected na mga therapy na pwede mong maging useful sa meditation sa tarot. Ang difference lang ay sa tarot meditation, wala kang ibang kasama. Hindi pa actually na-explore yung field, nasubukan na mag-meditation ka ng tarot na may kasama ka. Generally, yung doon is individual. And alam natin na sa mga practices, yung individual struggle is medyo risky yun. Kasi may mas advance sa'yo na kasama ka. Dahil may tendency kang yung nag-free flow ka lang sa idea. Hindi mo na ma-distinguish yung in quotation mark, yung reality at saka yung fantasy. So, hindi ito madaling method. Pero typical sa practice ng meditation, may parang similar pa rin yung steps niya. Divination yung tawag dyan. Yung i-discover mo yung way para mag-grow ka spiritually using tarot. So, ngayon, yung isang way, kung may tarot card kayo, ay suggest maghanap kayo ng medyo suitable sa inyo ng card. Yung parang sabi nila mag-resonate sa'yo, pero yung idea doon is yung nag-enjoy ka sa nakikita mo siya, inawakan mo siya, parang inspiring yung parang malapit siya sa'yo. So, ganun yan. So, ngayon, yung isa sa mga way na mag-practice sa meditation is step by step. Parang yung isang part yung magkasunod, sequential. Yung isa naman is yung depende sa order of appearance. So, yung sequential is mag-start ka ng ace, or mag-start ka sa ace, ganun. Or mag-start ka sa ace, 2, 3, 4, 5, ganun yan. Now, yung may nakita akong isang research na yung one of the effective way na para mag-progress yung
ano man yung therapy or self-development process or meditation is mag-take down notes ka. Or, kung talagang ano guys, ang purpose kasi doon is pwede hindi ka rin gumamit ng notes. Ilagay mo lang yung card. Kasi yung purpose doon is self-awareness. May mga tao na, well, lahat naman siguro tayo. When it comes sa impulses, parang child yung ano natin, yung level natin. Alam mo yung na hindi ka nagustuhan. Actually, may experience akong ganyan. Yung parang you wanted to, gusto mong ituwid yung buong mundo. So, katulad yan, pumunta ako ng isang mall. So, dahil food court yun, saka may upuan. Upuan yun, food court, magkaharap. So, dahil masakit yung paa ko nilagay ko sa kabila. Hindi naman nakikita. Kasi sa ilalim. Well, it so happened na may malapit sa side, sa harap ko, pero sa medyo, siguro, 1 feet na distance niya. Kung saan nakalagay yung paa ko. Nakita niya na nakalagay yung paa ko. So, gusto niya akong i-correct kasi hindi yun tama. Hindi yun good manners para sa kanya. That is not hindi yun tama. Sa ganung places, hindi dapat pwede. Hindi pwede. Na ngayon, dahil na-set siya, nakaset yung mind niya, na dapat lahat ng bagay ay according sa standard na kung saan siya na-train, namulat. Kung ano yung pag-train sa kanya ng parents niya, ganun din yung gusto niya i-train lahat, nakaset sa standard niya. Naalala ko yung sabi ni Elon Musk, kaninong standard yung susundin natin? Sa'yo ba? Well, kung sa'yo yung susundin natin, ay suppose yun yung pinaka-best na standard. Pinaka-best pa. Okay. So, ganun yung nangyari. Yung hindi niya alam, nasakit pa ako. So, kailangan kong i-rest siya. Hindi ko naman typically ginagawa yung ganun. Kaya lang, timing lang. Parang na-learn ko na-reflect ko na ano yung pag-train sa'yo, ganun talaga yung tendency mo na you believe yung parents mo, yan yung may pinaka sophisticated na standard, yan yung pinakamataas na standard. So, dapat, yun yung dapat na i-impose mo pag andoon ka sa world. Tawag doon, real world. I don't know ano yung ibig niya sabihin ng real world. Kasi yung reality naman, hindi naman ito ay nakikita ng mata mo, kundi after death naman yung tinatawag nating reality. Temporary naman ito, hindi naman ito real. So, real world. So, yan. So, ngayon, yun yung, standard. Kaninong standard. So, makikita natin yung standard ng isang tao pag natanggal yung values niya. Yun yung standard na lalabas. So, katulad yan, na-irritate ka sa isang tao. So, lalabas yung standard mo kung ano what is right and wrong. Or kung ano man yan. Para sa'yo, yun yung way para maging safe yung society, maging orderly. Yung parang kang si Confucius, do unto others. Kung anong ginawa sa'yo, yun yung gawin mo din sa iba. Okay. Which is very dangerous na ideology when it comes to yung stupid yung pag-apply sa kanya. In ignorance. Okay.
Ngayon, yung sa meditation naman, may mga standard yun. Acceptable standard. For example, for example, ah, hindi na-advise uh, na pag nag-meditate ka, doon ka sa maingay na lugar. Okay. Privacy of your home siguro or anything. Basta hindi maingay. Kasi kung for beginner ka, may tendency na ma-distract. Ma-out of focus. Yung starting point pa naman ng meditation is makafocus ka muna. So ngayon may ina-advise din dyan na yung seat mo mismo is dapat comfortable at saka stable. Otherwise, pag nag-meditate ka, usually nakaupo ka, baka mag-slide ka, o baka mahulog ka sa inupuan mo. So, ganun yung mga may certain conditions na acceptable. Pero pag master ka na, pwede kang mag-walking meditation. Pero pag walking meditation mo, doon ka sa public place, sa park ka, baka ma-distract ka. So, ngayon, ganun yun. So, yung purpose ng para meditation is para malaman mo to what extent ka or to what extent nagpo-project yung ego mo. Kasi napakalakas ng ego. Akala natin minsan, nakokontrol natin yung ego. Hindi ko nakokontrol yung ego. Hindi yun easy thing. Kasi, the moment na nakontrol mo yung ego or false ego, edi self-actualize ka na. Self-realized soul ka. Ikaw katulad ka ng mga saint, ganun yung kaliber mo. Pero dahil hindi ganun ka self-develop, self-actualize, time and again, yung impulse mo, yung mga drives mo, lumalabas yun. In the form of projection. Alam mo yung drive mo, yung fear mo, napakalakas. So, ngayon, takot ka sa ibang tao na lumalapit sa'yo. Akala mo, pakiramdam mo, i-harm ka nila. Or somebody else. So, kaya minsan may mga experiment, social experiment na ginagawa. Antindi ng projection ng tao. So, magandang learning experience yun sa'yo. Kasi, live siya. Parang live simulation. Kasi mga cards, 6 yan. Now, parang management tool siya. So, kung ikaw may background ka sa management tool. Para siyang snapshot ng event or phenomena. Ngayon, obserbahan mo. What do you see? Ano yung response mo? The stronger yung projection mo, the more na pangit yung nakikita mo. Now, sabihin natin you're doing it. You're reading for somebody. Huwag mong sabihin, hindi ka part doon. Kasi ikaw rin yung nag-i-interpret para sa isang tao. So ngayon, kung hindi pa develop yung consciousness mo, yung awareness mo, mamamodel yan, maghahalo yung immaturity mo, yung defect mo sa interpretation. Takot pa naman yung nag-consult sa'yo. Hindi, finid mo yung fear niya. Ano mangyayari sa kanya? Instead na mag-resolve yung individual, ang tawag doon palliative, band-aid na solusyon. So, ano mangyayari sa band-aid na solusyon mo? Babalik ulit yung tao. Hingi ulit ng band-aid mo.
Next time, hihingi ulit siya ng band-aid. Hanggang sa mapagod ka, saka bibigay ng band-aid sa'yo. Well, siguro, nagbibigay siya sa'yo ng pera. Pero alam mo yung, yun ba yung gusto mo, band-aid? Ganun. Hindi naman band-aid, patchwork tawag doon. Kaya nga may patchwork taro. Patch taro. Yung pinaka-purpose ng tarot meditation is to dig deeper. Bakit? Yung ego or false ego nagpo-project siya. Kasi pag nag-project yun, iba-iba yung ano yan. Doon na yung papasok yung mga mild at saka moderate na psychiatric condition. Hindi pa naman yan ma-admit sa mental hospital, pero mild. Alam mo yung parang acceptable pa rin. May mga taong, alam mo ka na. So ngayon, pag na-meet mo yung mga ganong tao, baka magreklamo, tapos mag-hingi ng tulong sa lawyer, alam mo na. So ngayon, naging biktima ka ng kalakas ng projection. So ang tawag doon minsan is mga games. So ngayon, yung card, as a meditation tool, ma-discover mo yung games na ginagamit ng mga tao. Minsan hindi sila aware sa games nila. Laro. Kasi, pag nag-project kasi yung mind, hindi masyado nagpo-function yung parang intelligence ng tao. So ngayon, pag hindi masyado nag-function yung intelligence ng tao, hindi niya nag-fragment yung mind. So once na mag-fragment ang mind niya, yung fear at saka yung ibang mga impulses niya, nakikita niya sa ibang tao. Alam mo yung beggar, nakikita mo yung beggar, akala mo sa kanya evil person, beggar siya, marumi lang siya. So, wala naman sa mind niya, gagawa naman sa mind. Kaya lang, dahil malakas yung kaya nga may mga projective test na binibigyan yung ibang mga tao na ano yung reception nila sa image na nakikita nila. May mga specialized projective test na hindi basta lang ginagamit para yun sa mga matinding level ng So, yung mild at saka moderate, hindi yung ginagamitan. Pero useful din yan. So, ganun din yan. So, yung card, ang purpose nun is to determine yung level of projection mo. Kasi kung mahina yung self, yung insight mo, intellectual insight pa ka meron. Pero minsan na-bypass yung intellectual insight. Alam mo yung pwede mong i-justify yung criminality. War, manslaughter, pwede mong i-justify intellectually. Kasi may insight ka na parang masama siya eh. Pero yung true insight, hindi yung madali Otherwise, kung may true insight, parang divine yung nature mo. Kasi nakikita mo talaga yung nature ng suffering, nakikita mo yung needs na totoo ng tao. Kasi napakalalim ng insight mo, nakikita. Parang pag tinignan mo yung tao, hindi mo siya titingnan physically, nakikita mo yung soul niya. Ganon yung gamit na tarot cards for meditation. Nakikita mo yung soul ng tao. Now, again, ito, mga purely descriptives. Kasi until the time na try mo, hindi mo parang hindi siya ma-grasp. Parang nahulog ka sa barko. Tapos hindi ka marunong lumangoy. May mga descriptions. Pero pag hindi mo na-try na experience yung gano'n, hindi mo nakuha. Ganun siya. So ngayon, yung mga cards na to is, sinabi ko, 4 season. May season. Season yan, division cycle. Yung isa is about tungkol sa body, physicality. At yung mga, alam mo yung, basta not related sa body. Yung isa is about sa
emotions, sa relationship. Yung isa is about yung intelligence at saka discrimination. Yung isa is related yun sa ego as a soul. Ito yung covering ng soul. Yun yung ego. False ego. False self. Okay. Once na ma-refine yun, nagkaroon ka na ng mastery, katulad ng magician. Malalabas yung totoong mga meanings niya at significance. So ngayon, pag nag-read ka ng card, minsan, mas madali pag gumamit ka ng oracle cards na 72 rin. Kasi may mga may mga suggested na mga directions. Otherwise, pag ginamit mo yung original na mga card, yung Rider-Waite ka, yung iba na walang minsan na bablank ka. Yung parang tingnan mo lang siya, parang maganda, pero hindi mo makuha yung significance niya. Yung iba na may suggestion kung ano yung meaning, madali, dahil yun yung talaga yung ng writer. Yung nag-create ng card. Yung iba doon is parang depende sa yung pag-interpret. Ngayon, hindi pa naman develop yung yung pag-test natin ng tarot sa Philippines or sa ibang parts ng country, Asia. Yung alam ko lang na legally required ka na may license is part sa US. Parang isa lang yata. So, sa iba, wala. Pero pwede ka magpa-license sa business mo as nga ganun. So, ibig sabihin, medyo may pagka-rigorous yung training. Pero, same pa rin yun. Kasi, yung isa sa mga author na nag-publish ng ganun, nag-mention regarding sa, hindi ka makapractice ng tarot without any license, legal license, to exercise as para kang paramedic. In-explain niya, saka yung method niya is, ma-learn mo naman sa graduate school. Ganun. Graduate school, ibig sabihin sa masters mo or sa doctoral mo, may technique doon na pwede mong gamitin. Okay. May certain field of expertise. Pero yung iba is related din, pwede mo rin magamit. Okay. So kung wala kang ganun, is yung extent ng pag-interpret mo is napaka-limited. Okay. So, sample nito is di ba may 22 na Grand Arcana, Grand Mystery. Which actually yung mga symbolisms niya. Although, nangyari ito sa isang certain time sa history ng isang country na related. Pero, yung idea dito is accessible na galing yung mga principles niya is biblically based. Yung Grand Arcana. Yung Minor Arcana naman is basic yun. Yung iba ginagamit nila. Walang mga image yan. Pero for the sake, i-facilitate yung madaling pag-interpret. Yung Minor Arcana may mga images yan. Kasi kung hindi ka sanay, so ginamitan mo ng playing cards, poker cards, baka hindi ka alam mo yung mangyari dyan is parang nakikinig sa alam mo yung intuition mo, quotation mark, ito yung meaning niya. Okay, so ako personally in-advise ko na buy a card tapos learn. Because better yun ikumpara sa ng iba. Kasi to know na yung interpretation ng cards, meaning niya is mas malapit kung ikaw yung now, wala namang imposible yun kung gusto mo mag-learn. Maybe matagal yung mastery mo, pero madali kang mag-learn. Anyway, personal mo naman yan, so pwede kang gumamit ng kodigo. Alam mo yung ganun, yung reference ka. Kaya maganda yung minsan yung mga oracle cards kasi may reference. Now, ano yung meditation? First is, balik tayo. Dapat nakafocus ka.
Kasi kung walang focus, malamang, ano kasi yan yung mind mo, inoobserbahan mo through the cards. Alam mo yung comparison ganito. Kung mag-aral ka ng skill sa theater, harap ka sa mirror, titingnan mo yung sarili mo kung convinced ka nga bang paniwala yung ginagawa mo o yung sinasabi mo. Kasi kung ikaw mismo hindi ka convinced, sino ang makakonvince sa'yo? Wala maniwala sa'yo. Ikaw nga mismo hindi naniwala sa sarili mo. Ganon yan. So, yung cards na yan is para siyang ino-obserbahan mo yung sarili mo. Paano siya mag-project yung mind. So, ayun, nakakita ka ng artwork sa card na nakakatakot. Nakakatakot yung, alam mo yung may mga horror na aspect dito. Alam mo yung pag nanood ka ng horror, bigla ka lulundag sa upuan mo. May ikaw, Ganon din yung mga cards na yan. Pag malalim yung pag-intindi mo, naiintindihan mo yung horror ng aspect niya. Dahil, connected ka sa experience. Kung hindi ka connected sa experience, alam mo na, it's so easy. Pero yung essence niya, alam mo yung parang fruit, yung parang piniga mo siya, hindi mo nakuha. Hindi mo nakita. So, kung i-compare mo siya sa mga projective test, hindi mo nakita na ganun pala yung tendency mo. Tendency mo na. Pag nakakita ka ng madungis na tao, magnanakaw yung tingin mo sa kanya. Ano yung ganun? Nakita ka ng puting damit, multo, ganun yun. So, yung danger doon kasi ikaw mismo hindi ka self-aware. Kung start ka na, ma-discover mo na ma-accept mo na yung tendency mo, yung mga impulses mo, doon mag-start yung kasi may therapeutic approach kasi na first kailangan mo ma-accept yung isang bagay na nag-i-exist sa'yo. Kasi yung tendency ng projection is hindi mo nga siya i-accept Alam mo yung galit na galit ka sa mga prostitute. Tapos, ikaw pala may deep-seated na desire sa mga prostitute. Hindi mo makita kasi nag-split niya, nag-fragment yung mind mo. Nag-split siya. Akala mo separate siya na entity. Galing pala sa'yo. Ganon siya. So, kaya nga yung mga original na mga theories sa psychology is yung doon nag-start. Anyway, hindi na natin yan kasi very complex yung niya kasi mga terms niya. So ganun, pag nag-split yung identity ng tao, split yung tawag nila minsan doon defense mechanism, pag nag-split, lalabas yan. Alam mo yung natutulog yung tao, pero pag tiningnan mo siya, naiisip mo pag natulog ka, papatayin ka niya. Ibang klase yung mga ganong klase. Ano nangyayari yung ganon? Alam mo, yun yung mga ini-enjoy ng mga trailer at horror na movie. Kasi tiniplay nila yung thinking process ng mga taong malalakas yung nag-fragment ng maayos yung mind nila. Alam mo yung horror, may dugo sa mukha, yung tingnan parang nakakatakot. Pero pag intindihin mo, iba yung ibig sabihin ng author actually. Meron siyang sinasabi sa'yo, hindi mo lang nakita. Kasi nag-project yung yung mental process. So ngayon, may disowned self ka na tinatawag. Na-disown mo yung part mo, kaya nagagalit ka, naiinis ka,
kailangan mong patayin or anything. Kasi this own self. Yun yung beautiful part ng self mo na hindi mo ma-accept. So, yan. Yan ngayon yung nangyayari. So, the thing about sa spiritual practice, wala namang ugly thing. Kaya lang, meron tayong tendency na gusto natin i-impose kasi little gods kaya tayo. So, tingin natin sa sarili natin, mga Diyos tayo, na yung standard natin, napakagaling, tama palagi. Alam mo yung ganun. Kung may katwiran ka, ipaglaban mo, kasuhan mo yung tao. Alam mo yung ganun, yung ginamit mo pa yung yung legal system para i-justify yung fragmentation ng mind mo. So, imbis na ma-resolve yung issue, lumala lalo. So dahil sa'yo, pin-promote mo yung pag-split ng family, ng community mo, ng neighborhood mo. Ikaw yung inspiration nila. Ano yung nangyari? So, hindi naman ibig sabihin na pag may harm, in-accept mo. Hindi. Yung point dyan is, once na nakita mo yung spiritual background niya, hindi ka mag-rush into judgment kasi hindi mo alam yung past history niya. Baka alam mo yung past history ng physical body niya, pero yung soul nila, wala kang kaalam-alam. Yung bata, before pag nasa tiyan pa siya ng mother niya, according sa Vedic literatures, nakikita niya yung 100 lifetime niya. Ibig sabihin, 100 times na nag-appear yung body niya, nakikita niya. So ngayon, tanungin mo yung mga taong, yung, kahit sino na tanungin mo, nakikita mo ba yung 5 lifetimes mo, anong story mo? Hindi, kahit yung isa, hindi nila makikita. So, ganun ka superficial, ibig sabihin blinded na. Hindi niya na alam. So, ngayon, magre-reading ka sa ng isang tao, hindi mo nga alam kung yung nire-read mong yan, outcome ng past life niya, hindi. Eh, yung suffering na in-experience niya, kung ano man yung nangyari na binasa mo, hindi mo alam. Nagbabayad siya ng past life niya. So, dahil hindi mo nakikita, napakababaw ng analysis mo. Yun. So, ngayon, imbis na mag-create na mag-integrate yung individual, lalong lumala yung projection niya. So, ano mangyari? Every time na may problema siya, tatakbo siya sa'yo. So, yung autonomy niya nawala na. Eh, hindi mo rin siya tinuturuan kung paano gumamit ng cards. Paano mag-develop ng self-mastery. Insight sa sarili. Wala. Para siyang mild, isang moderate form ng mental illness, yung in-encourage mo sa tao. So, yun. So, ngayon, dahil hindi naman covered yung past life, kaya may past life regression therapy, eh, hindi naman yata lahat ng mga readers marunong yan, card reader. Eh, hindi ko lang alam. Baka basic hypnosis nga, hindi nila alam. Alam mo yung ganun. So, yun. So, ngayon, ito yung tool is para i-facilitate yung pag-develop mo ng awareness, insight. Ma-accept mo yung isang bagay at saka makakommit ka na i-develop mo yung self mo. So, hindi ka nga na ngayon mag-impose ng standards mo na hindi natin alam kung saan mo rin napulot o reliable din kaya yan. Baka after 20 years na yan effective, hindi naman effective yan sa whole lifetime ng isang tao. Alam mo yan, standard. Standardized. Kahit yung mga standardized test nyo, hindi nga nila ma-standardize na maayos. Kasi kung standardized test yan, hindi mo nga sana ma-cheat yan. Mahirapan ka ma-cheat. Pero pwedeng i-cheat. So, gano'n yan. Pwede mong lokohin yung taong nagbibigay sa'yo ng test. Pwede ka mag-pretend na parang gano'n yun. Kaya nga, kailangan doon, yung discuss natin is, may meditation ka sa taro.
para maano mo yung self mo. Kasi tool yung tarot. May iba pang mga tools. Astrological. Lahat. Meron nga doon yung ano, yung sa parang related kay Carl Jung yata. Yung isa is related sa Yi Jing kay Confucius. So, ngayon, hindi ka, alam mo yung card kasi na to, ano to, yung reason na kinrate yung card is para i-simplify yung spiritual principles. I-simplify siya. Alam mo yung parang saying na love God above all. Parang ganun. Tapos i-paint mo siya. So, simplify siya para madali. Para hindi ka na mag-moralize sa ibang tao. I-integrate mo siya sa character mo siya. Okay. So, ngayon, hindi ka lang sa personality mo mag-focus. Doon talaga sa essence mo as individual. So, very difficult yan. Kasi, hindi nga easy mag-accept ng mistake mo sa isang tao. Alam mo yung nagtamali ka in public sa isang tao. Tapos, you ask for forgiveness in private, which is actually hindi tama. If you've done an offense in public, do it in public. Mahirap yung ganun. Alam mo yung, kaya minsan, grabe yung distrust natin sa mga politician. Kasi yung offense nila in public, minsan maghingi sila ng sorry in private, yung tatawagan ka, alam mo yung ganun. Ganun klaseng So, ganun siya. Matindi. Kaya the more na naging public yung mo, yung commitment mo, the more na dapat napaalalim ng insight mo. Yun yung supposed to be standard ng Taoism, Confucianism, in quotation mark Hinduism, Sikh na practice, yung commitment nila. Na, habang nag-extend yung commitment mo, lumalalim ng yung insight mo sa character mo, sa person. Alam mo, pag nag-project yung mind mo, minsan yung iba, gano'n, alam mo yung gano'n. Yung andoon ka, si boss mo nag-project ng issue niya, galing pa yun sa bahay nila, ngayon ikaw na biktima. So ngayon, dahil hindi ka rin well-trained, nag-project ka rin, nag-away ka, nagkasuha, nag-file ng case, alam mo yung gano'n. Yung idea sana doon is, ikaw mismo, before ka ng impulse mo, ng reaction, tinitingnan mo yung kasi enjoyable kasi minsan yung degraded na mga na characteristic ng isang tao, yung anger. Hindi masama yung anger, pero the moment parang nag-project na siya sa outside world, yung parang minsan yung iba nag-enjoy. Yung alam mo yung sabi na sarap mong hampasin, tapos hinampas nga. Tapos hindi pa kontento ang pasin ulit hanggang sa mabasag yung ulo. Parang ganun yung idea. Nag-i-enjoy. So, ganun idea na na ibang tao. Kaya nga, yung sabi nila yung chismis, at saka yung marites, nakaka-enjoy yun kasi damaging yung effect nun. So, in a way, kung punishment-oriented ka, talagang nakaka-enjoy yung ganun. Kita mo nagsasuffer siya, alam mo yung parang wala kang ginagawa, pero pinapasuffer mo yung tao. Alam mo yung ganun. So, ganun yun. So, yung cards na to sa tarot, by focusing, at saka may contemplating elements niya, nakikita mo yung sarili mo. Yung dirty, in quotation mark, yung ugly side mo, at saka yung good side mo. So, ngayon, pag nakikita mo yung ganun, nagkakaroon ka ng gradual na insight. So, parang nanonood ka ng horror movie. Ay, nakakatakot. Yung blood. Alam mo yung yung tinignan mo yung horror movies, nakakatakot, diba?
Hindi yun nakakatakot. Nakakalungkot yung horror movies. Dahil nakikita mo, nagsasuffer pala yung tao. Ay, yung babaeng nakaputi, nagdugo yung mata. Nagsasuffer yan. Hindi yun nakakatakot. Nagpo-project yung mind mo. Kaya hindi mo nakikita yung suffering niya. Ganun. So, kung gusto mo na maging objective ka kung anong ginagawa mo, dapat observant ka sa projection ng mind mo. Kasi kung hindi ka observant, na nagpumahalo yung yung issue mo mismo sa observation. Kaya minsan mag-observe si Doc. Tapos sasabihin mamaya ni Doc, punta pala ako ng US. So ituloy na natin yung yung CS mo. Para naman maaga kang mga anak. Alam mo yung ganun, nag-observe siya. So nag-project. Simultaneous yung niya. Pero hindi na-observe. Kasi grabe yung depravity minsan. So ganun. Now, minsan, parang pangit tingnan. Pero pag ginamit mo yung mga cards, nagkakaroon ka ng insight. Kasi may mga cards na minsan makikita mo angels yung nag-a-appear. Yung mga illustration, yung katulad ng ginagamit kong to, angel cards. So, angel yung nakikita mo. So, nakikita mo in a favorable light na messenger of light siya. Kahit ano man yung image, messenger of light yun. Kasi yung insight is equivalent sa light. Yung may namatay na part or yung shadow mo, bibigyan niya, i-extend niya yung light doon. So, ang tawag minsan nila doon is shadow work. Or yung parang kay Saint, kalimutan ko na, hindi ko na masyado ginagamit. Na Saint John of the Cross, Dark Night of the Soul, yun yung soul work. Yun yung reason bakit ginagamit yung tarot sa meditation. Soul work yun. Para nanonood ng horror movie, fantasy movie. Tinitingnan mo kung paano mag-fragment at saka mag-integrate yung self. Kasi yung dark side mo, yun yung nag-fragment. So, in my Father's Kingdom, there are many mansions. Ikaw yung kingdom ni God. Nag-fragment ka, ang dami mong mansion. So, ganun, nag-fragment ka. Naging psychiatric case ka. Well, dahil mild naman yun, hindi naman yun severe, so hindi ka pa ma-admit sa mental hospital. Kasi matindi yun. Ganun. So, yung mga depravities natin, nakikita minsan sa activity natin. So, kaya isang reason din doon is commitment natin yun ng past life. Na kailangan ilabas natin yun para mag-progress yung soul natin. Or spirit soul. So, ganun. So, itong 72 cards ng tarot is, ang purpose nun is ma-integrate natin ang nag-separate ng mga fragmented self natin. Kaya nga, sa Jewish practice, yung Adamus, yung first Adam, nag-fragment. Yung second Adam, in-integrate niya. So, tayo ngayon, yung role natin is to follow sa step ng second na Adam, Jesus Christ tawag natin. I-integrate natin yung fragmented self natin. Kaya nga, very fun yung ibang mga Jewish practitioners sa Kabbalah na naka-integrate sa tarot. Kasi, key yun para i-integrate yung self natin. So, every card na bubuksan mo will tell something about sa fragmented self. Para siyang mansion. May self ka pala na hindi na reborn. May self ka pala na parang ganito. So, iba-iba yung design ng cards ng artist para iba-iba rin yung issue mo ma-address. Parang iba-iba yung therapeutic methods, iba-iba yung mga theories sa pag-therapy sa'yo. Kasi iba-iba yung issue at saka iba-iba yung way na pag-resolve. Pero yung encounter ko, ko sa research na yung journaling. So, minsan ina-advise na pag nag-read ka ng tarot or anything, mag-journal ka talaga. Kasi, babasahin mo yun ulit.
Pero sa mga very advanced na, yung journal nila, yun yung mismo yung mga cards. So ngayon, mayroon akong card na ginagamit, yung reverse card. May positive at saka negative. Parang yin and yang na card. Na ito yung good side niya, ito yung bad side niya. So tinitingnan mo. Wala yung reverse card na ginagamit. Hindi rin ako nag-encourage na gumamit ng reverse card. Kasi, automatic yun na may reverse talaga yung mga cards na yan. So, hindi ko siya inano. Yung ginagawa ko minsan, sinasabihan ko lang na, ano yung nakita mo? Kasi hindi naman ako actually nag-re-read. Nagpa-facilitate lang. Ano yung nakikita mo? Ano sa tingin mo? Tinitingnan ko kung ano, yung nagpo-project na ba talaga yung mind. Ganun yan. Alam mo yung minsan yung, alam mo yung example, yung marites ka, you tell something about the other person. Projection yun. Ganun siya. Now, hindi lahat ng information na tungkol sa isang tao, projection na. Pag makita mo yung distinction ng projection at saka yung data lang talaga, magkaiba yan. Kasi parang ganito yan. Ano nakikita mo sa mata mo at ano yung nakuha ng picture ng camera, magkaiba yan. Tingnan mo yung distance nila, magkaiba. Yung color na nakukuha nila, magkaiba. Ganun siya. So, kung hindi mo siya makita yung difference, malamang nagpo-project yung mind. Tapos, papasok yun. Manganganak yun. Manganganak siya. So, it's either na baka persecutory yung nature niya. Ganun. Yung matindi doon pag, ang tawag dito, masyadong egotistic yung person. Ako, hindi pa naman madali yun. Kasi yung mga egotist na yun, sobrang tindi ng morality nila. Alam mo, gusto nila i-change yung buong mundo. Pero kung pwede palang balatang kanila at baguhin kanila. Alam mo gano'n. Na minsan, pag kinausap ko sila, parang okay lang. Pero lumalabas sila yung ano. Kaya nga, pag ano ka ng cards, ito. Kasi ito naman yung topic natin, so pabalik-balik kung sinasabi. Nakikita mo yung ng person na kung mag-throw yung mind niya ng projection. Ang isa sa central theme ng A Course in Miracles is projection ng mind. Ang theme din sa attitudinal healing, which is attitudinal therapy, minsan yung nila, is projection din. Kasi kung ma-resolve mo yung projection mo, ma-resolve mo yung shadow. Shadow mo kasi yan eh. Ang gusto yung lumabas. Kaya nga may, yung sinasabi lang shadow fighting is fighting against yourself, shadow. Kasi binibreak mo yung hindi na sa break na para mag-fragment ulit. Kasi parang nire-resolve mo siya. Nire-resolve mo siya na meron pala akong dark side. Kailangan kong tingnan tong dark side na to. Bakit takot ako sa horror movie? Bakit takot ako sa babaeng may dugo yung mukha niya? Kasi tolerable pala sa akin yung suffering ng isang tao, especially yung babae, na hindi ako aware. Kaya natotolerate ko. Kaya every time makita ko yan, nasi-shock ako. Shock natin yung medical term, yung common term. Nasi-shock ako. Natatakot ako na bibigla ako lalo pag binigla na. So kasi kung ikaw, part ka naman ng crew ng movie, hindi ka naman ma-shock. Kasi alam mo naman make up yun eh. Pero ganun talaga yung mind, yung naka-fix na thoughts. So ngayon, natatakot ka dahil ito yung fragmented self. Parang sinampal ka niya. So ngayon, na-discover mo, ay, meron pala akong certain sa mga babae. May certain pala ako sa certain na ganito ng mga lalaki. Ganun yan. Kaya nga, pag hindi ka into sa medical profession, pag nakakita ka ng dugo, magsuka ka. Alam mo yun, pag binuksan yung katawan ng tao, mag-react ka talaga. Kasi may issue ka, nakapit-safe ka. Now, in hindsight, hindi ko naman pinopromote. Pero yung
yung group na sinamahan ni Tom Cruise, yung Scientology. Yun actually yung pinaka-aim niya. I-remove yung fixations at saka makuha mo yung tamang data, information. Hindi yung nagmamado yung idea, nagmi-mix yung feelings mo at saka yung data. Or information kasi na-interpret. Ganun siya. Kaya ang daming against doon kasi alam mo na matindi rin kasi yung projection ng ibang tao. Alam mong pagiging self-righteous. Ayaw mo sa isang tao dahil ang sama ng ugali. Yung hindi mo alam is behavior yun. Ikaw yung naglagay ng values doon. Ikaw parang nilagyan mo ng sticker na wag ka dito dahil pangit yan. Actions ng tao yun. Wala yun So, doon pumapasok yun sa detachment mo. So, ngayon, every time na mag-practice ka ng mag-study ka ng card, hindi naman lahat i-open mo, isa-isa lang. Pwede naman magkasunod, sequential. Hanggang sa ubos mo yung 72. Yun. So, isang principle niya is reading. Yung reading in principle niya, hindi mo ma-extract ng maayos yung information niya until na 3 beses mo siyang pinag-aralan ng malalim. Kaya minsan, paulit-ulit yung ginagawa. Bakit hindi ko makita yung niya? Alam mo yung katulad sa mga riddles, mga puzzle, yan tanong sa sarili, bakit hindi ko talaga makita yung sinasabi niya? Saan dito? Kung medyo sanay ka sa isip, pwede ka naman mag-cheat. Madali. Alam mo na agad yung sagot. Pero yan, yung shadow work yan. Hindi ka maka-cheat dyan. Ano yung point niya talaga? Bakit hindi ko siya makuha? Parang ganun. Bakit ito yung ginawa niya sa akin? Hindi ko makuha yung point. Mabait naman akong tao. Hindi naman ako masama. In fact, tinrate ko siya, pinakain ko siya. Alam mo, inaanong ko siya. Bakit ganun yung niya? Hindi ko makita. Kasi hindi ka trained to read. Hindi lang read ng karakter ng tao. Hindi ka na-train to read yung story niya. Pero pag na-read mo na maayos yung story niya, especially 3 times mo na na-read yung 3 beses kaya sinampal na realize mo na nakikita mo na ngayon yung pattern niya. That's why may talaga na pattern recognition. Kita yung pattern. Yan yung pang mahirap na i-gamitin ng AI. Yung pattern recognition na yan. So ngayon, once nakita mo na yung pattern, nakuha mo na. Na ikaw pala nagre-react. Hindi mo tinik yan. Parang, alam mo yung world natin. Pinaproject natin yung good side, pinaproject natin yung galing natin, yung kay Dennis Wakely pa, yung acorn mo. Sa paa, hindi mo pinapakita. Yung magandang sapatos mo lang yung pinapakita mo. Ganun. Hindi mo nilalabas yung totoong ikaw. Kasi ang hirap ilabas yung totoong ikaw. Ready ka ng ibang tao. Alam mo yung may mga certain kando ka sa bahay mo. Di ba? Hindi ka naman nagpa-perfume, hindi ka naman hindi ka naglalagay ng deodorant, hindi ka nabuhugas. Manghirap i-accept ng ibang tao. So, paglabas mo ng bahay mo, you have to be presentable. Iba yung personality mo. So, in short, dapat mag-inaccord ka sa society, di ba? Dalawa yung personality mo, iba sa loob ng bahay, iba sa labas ng bahay. So, ngayon, yung consistency mo sa person, wala na yun. So, ngayon, yung ibang nagpa-practice, katulad kay Gurdjieff, yung pag-pray nila is, you may act na parang similar sa public. Pero yung self-awareness mo, present. So, this world, parang siyang theater. Yung mga naive, hindi nila nakikita ng theater. Kaya nga, very saleable yung work ni Robert Greene, 48 Laws of Power, The Art of Seduction. Kasi, nire-reveal niya yung pagiging naive minsan ng tao na this world is superficial. Pag nilabas mo yung totoo niyan, ewan ko lang.
Alam mo yung hindi mo masabi-sabi sa friend mo, yung mabaho yung hininga niya. Dahil friend nga kayo. Di ba? Alam mo, hindi mo ma-accept na, uy, friend, madumi yung mukha mo. Yung kakain nyo lang. Friend, yung bibig mo may kanin pa. Hindi mo magawa yun. Kasi friend ka kayo, di ba? Ang hirap. Baka ma-embarrass siya, o baka mapahiya siya, baka isipahin ka niya sa circle of friends niya. Ganun. So, kaya may dressing practice yung mga Japanese. May kailangan ka impeccable ka, including yung pag-tie mo ng belt mo. Ganun yan. Para makita ka tingnan sa public. Pero ikaw, self-aware ka, alam mo, it's just a show para sa public. Hindi yun yung substance. Kaya hindi mo sila ma-cheat. Kasi alam na alam nila, it's just a show. Ngayon, hindi ka marunong makisakay sa uso, hindi ka marunong sumayaw, akala mo yun ang totoo. Ganun. So, yun yung purpose ng in reflection sa Yi Jing, Book of Changes, nag-change yung consciousness ng tao, yung awareness. Ganun din yung tarot, nag-change yun. Kung hindi ka aware, kung hindi ka self-aware, kawawa ka, ma-prostrate ka. Pag na-depress ka, baka mag-suicide ka. So ngayon, napaka-naive ng perception mo yung world. Nakakala mo, si boss mo, dahil inakbayan ka, dahil pinraise ka, galing yan sa puso ni boss, hindi yung motivational tool. Ganun siya. Akala mo, kilala mo yung tao, nakikita mo yung heart niya. Hindi ka naman trained sa spiritual practice. Yung mga spiritual practitioner talaga na masyadong evolved, makikita nila yung yung etheric at saka astral, etheric at saka aura ng tao. Na pag nagsinungaling siya, kahit anong sabihin niya, nagbabago yung nakikita nila. So, kahit nasabihin mong mahal kita, pag yung aura mo, nag-iba yung kulay niya, at saka may plano kang patayin siya, nakikita niya yun. So, okay lang. Well, sasabihin niya sa'yo, sige, I love you. Pero alam niya, kasi nakikita niya. Nagbago yung energy sa katawan niya. Kaya nga, yung mga energy healers na yan, minsan sa mga medical hospital, tinatawag sila. Kasi nakikita nila yung pag-release ng energy ng katawan. Kung mag-heal yung tao, hindi. Kung mag-survive ba siya. Ikaw hindi ka trained. Anong nangyari sa'yo? Kung hindi ka careful, yung mind mo magkikipaglaro naman. Alam mo, shadow work mo, yung nagbo-boxing kayo, kalaban mo, sarili mo mismo, alam mo yung ibang tao. Blind ka. Wala ka sa reality na sinasabi mo. Yung reality na sinasabi mo, nakikipaglaro yung mind mo sa'yo. Nag-expect siya gumawa siya ng isang tao, para naging maskara siya ng ibang tao, tapos nakikipag-away ka. Ay, sarili mo yun eh. Ganon siya. So ngayon, hindi mo ma-accept kasi hindi mo nga masabi sa public. Ganon ka. So, alam mo, yun yung totoo. Wala. Yung totoo is after death, yun yung reality. Pag namatay ka, doon mo makikita yung reality. Hindi pa dyan. Minsan, ang hirap i-accept. Real talk daw eh. So, yung real talk. So, ngayon, kung talagang yung point mo is i-resolve yung projection ng shadow mo, ng ego mo, at saka hindi ka mag-filter as a person, para hindi mo rin ma-transfer sa members ng family mo yung ganung klaseng habit, kasi habitual din yun. I-resolve mo na siya agad. So, yung sinasuggest dito is yung tarot cards. Kasi walang mas satisfying na struggle. Walang struggle na makontento ka, hindi yung struggle lang mastery mo sa self. Pag wala mastery sa self, siguro may impressive ba tao, ang galing mo.
Pero yung mga tao may mastery, kasi alam nila yung ano mo eh. Alam nila yung trend mo. Kung ano ka. So, nakakaawa ka para sa kanila. Wala rin sila magawa kasi napakalakas ng shield mo. Alam mo, hindi ka malapitan ha. Ay, sobrang tindi ng shield mo. Ganun yun. So, yun. So, ngayon, gusto ko sanang i-present yung mga cards. Kaya lang, naisip ko na mas maganda meron kayong sarili ng cards. Now, hindi yung cards minsan, may mga translators sa Bible na against sila, na masama daw. Pero hindi rin alam yung main reason bakit nag-exist yung mga cards na yan. Kasi there is a time sa history na bawal yung maghawak ng mga sacred objects. So, instead na, kasi literary work nito, instead na writings, images ang ginamit. So, hindi mo ngayon accuse yung tao na umahawak siya ng forbidden things kasi image lang yung nakikita mo. So, dahil mga practitioners sila, yung group of people nun, alam nila kung ano yung meaning. Katulad yan. Yung isa sa magandang card, yung angel card. So, angel yung makikita mo lagi. Kasi kahit anong pangit ng tao, angel tawag doon sa kanya. Kasi, dinidisclose niya, nire-reveal niya kung gaano kapangit yung mind mo. So, akala mo pangit siya. Hindi, mind mo pangit. Walang pangit doon. Kasi kaya yung structure ng tao. Masabihin mo may problema yung ilong niya. Hindi. Wala yun. The moment na nakita mo yung perfect na design ng individual, wala yung pangit doon. Makapangit yung mind mo. Kasi may sarili kang standard ng beauty. May sarili kang truth, may sarili kang beauty. So ngayon, gagamitin yun ng tool ng printed self mo, ng shadow mo, na gagamitin yun na standard panukat sa ibang tao. Which is actually, very defective. So itong cards na to is para makita mo kung gaano ka-defective, ka-dangerous yung mind mo kung hindi ka careful. Alam mo yung isang tao, walang ginagawa mo sa mata, nakaupo lang sa tabi mo, alam mo, kukunin niya yung pera sa bulsa mo. Parang ganun. Nilapitan ka ng isang beggar na nagugutom. Kaya sa mind niya, pagkain, nilapit sa'yo, akala mo, hildapin ka or ano. Ganun yun. Very expressive pa naman yung face natin. Kaya image, usually, nakikita mo mga faces yung sa cards. Kasi very receptive tayo sa face ng tao, face ng animal, face ng kahit anong bago, looks. Kaya masyadong saleable yung mga cosmetics kasi very fun tayo ng looks. Yung mga bust na ginagamit ulo, yung minsan hindi na-included yung body kasi parang hindi naman siya. Kasi doon tayo masyadong nagre-respond sa portion na yun. Ganun siya. So, the more na yung card na ginagamit mo, the more na nakikita mo yung sarili mo. Imagine yung pag ginamit mo yung card na may card kasi na yung sexual magic na card. Nakikita mo yung hubad. Tapos bakit ganito to? Hindi pornography to. Ay, hindi naman pornography yan. Very pornographic lang yung mind mo. So, ganun siya. Now, ngayon, ang dito is may mga common elements yung mga cards sa pag-interpret. Usually, may mga may mga patterns. Patterns siya. Para siyang mathematics. May pattern, may center, may side, may upper, may lower. May type ng color na ginagamit. May type ng position na ginagamit. Kaya minsan, pag tinignan mo yung original na, yung famous na Rider-Waite card, yung magician, yung kamay niya sa itaas at sa ilalim. Makikita mo rin yun sa mga secret writings. Bakit ganun? Kasi dapat yung energy mo, yung power, binaborrow mo galing sa heaven. Heaven, so kay God, or ano man yung tawag mo sa divine. But dapat may source ka ng, kung sa mga Alcoholics Anonymous pa, may greater power kang pinaguhugutan. Tapos sina-channel mo yun sa iba. So, pag channel ka, it has nothing to do with you. Hindi, ikaw yung center ng story. Kasi channel ka na eh. Alam mo yung TV? Nanonood ka ng TV? Hindi naman sinasabi ng TV, oy,
Kung hindi sa akin, hindi mo na kikita yung movie. Eh, pwede mo naman itapon yung TV mo, palitan mo. Iimita yung problema dyan. Yung, ikaw yung channel, akala mo ikaw yung very significant. Channel ka, kaya thankful ka naging channel ka. Kasi kung hindi ka channel, wala ka, baka garbage ka. Parang ganun yung idea. So, yan yung purpose ng tarot cards for meditation. Nang halaman kita mo yung place mo doon sa angka. Kita mo yung angel na doon sa gitna. Tingin mo ba sa sarili mo, ikaw yung center? Ano? Maganda ba yung angel? Ano? Tingin mo ikaw yung focus ng ano? Celebrity ka ba? Parang ganun. Ganun yan. Yan yung play ng world. Kaya nga yung mga magagaling talaga, alam mo yung mga according sa isang nakita kong research, no? According sa testimony ng iba, yung mga spiritual master na dati, especially ng World War I yata or II, yung mga gagaling na mga spiritual practitioner, ano din pala sila, head din pala sila ng counter-intelligence service, counter-espionage service. Alam mo yung si John Dee, di ba? Siya yung sumulat ng Book of Enoch. Siya yung original na James Bond. Hindi alam ng iba. Alam yung galing kay James Bond. So, hindi mo alam yung mga spiritual practitioner. Sila yung tunay na James Bond. Kasi sila yung may napakalalim na insight ang kita nila. Napipenetrate nila yung shield, yung superficiality ng ibang tao. So, kaya makikilaro sila, makikiplay sila. Kung ano yung klaseng play na gusto mo, makikiplay sila. Sa theater ng world. No? Yung purpose nila is para sana makita na theatrical na yung ginagawa mo. Pero minsan kasi, ang hirap yung theater na yun. Alam mo yung attach ka sa klase ng movie na nagustuhan mo. Mababaliw ka. Pag hindi yun, pinapili ka na ibang movie. At saka hindi yung movie yung pinapanood mo, kanang wala kang gana. Ganun din yung movies ng buhay mo. Attach ka sa movies ng buhay mo. Hindi mo nakikita na superficial siya, part ng tao. With regard sa karma mo, hindi nag-evolve yung karma mo. Lalo kang natali. Ngayon, dahil natali ka, yung lessons ng past karma mo, past life mo, hindi mo na-learn. Dahil supposed to be may past life ka. Kaya nga yun, may regression therapy. Kasi dapat i-recollect mo yun, i-recall yung past life mo. Ano yung lesson na na-learn mo? Ano pa yung kulang? Ngayon, dahil passionate ka sa theater na kung saan ka ngayon, nalimutan mo yung karmic lesson. So, ano nangyari sa'yo? Next time, babalik ka, feel mo na sa heaven ka pupunta, pero hindi mo naman na-learn yung lesson mo. Fragmented ka ng individual, kaya nga sa heavenly planets, or sa other world, hindi fragmented yung tao, integrated sila. Yun yung best na klase ng existence, hindi integrated. Hindi matanggal yung ignorance ng tao. Na pag namatay siya, andun pa rin yun. Kaya nga pinafacilitate siya ng ibang tao while nabubuhay siya. Alam mo yung nalulunod na tao, nag-pray siya kay God na i-save siya. 3 beses si God nag-send ng Savior na through this person ma-save siya. Yung in-expect niya mag-save sa kanya si God. So nalunod siya dahil hindi niya na rin nakita yung message. Yung message doon is, ano yan? Bakit ka nakikilaro sa world? Hindi yan yung world mo. Yung i-refine mo yung self mo, yung karma mo, i-correct mo, i-repay mo yung mga debts mo. Yun yung kailangan mo. Ano nangyari sa'yo? So ngayon, ano sa tingin mo? Can you, makikita mo kaya si God na hindi mo ginagamit yung projection mo at the time of death?
yung tingin mo sa mga angels sa papadala sa'yo, puro mga demonyo. Dahil sobrang lakas ng projection mo. Parang katulad sa beggar na lumapit sa'yo. Alam mo magnanakaw, hold up, pero ano. Matindi yung projection mo. Yun yung nangyari. Kaya kahit daw sa chaos, yung mga self-actualized souls, yung mga developed souls, yung mga practitioner, they are at peace. Kasi alam nila kung ano yung reason bakit andyan yung mga chaotic na event na sa mga tao. For self-mastery. So ngayon, yung iba, parang hindi nila nakita na self-mastery yung purpose doon. Alam mo yung to develop yung virtue. Kaya hirap ka yung virtue mo. Dahil parang hindi talaga pwede. Alam mo yung minura ka, sinampal ka, pinagbintang ka. Virtue ba to? Yung maging silent ka lang. Dapat i-accuse ko siya, i-filean mo siya ng case, di ba? Kasi dapat yung justice at truth mo serve. Nako, yung justice at truth na ma-serve mo at the time of death, kaya ma-determine. Baka naman kasi ikaw yung may kasalanan dati. Alam mo yung ganun? Yung hindi mo alam. Yung sa part 2 ng story nyo, ikaw naman yung naapi. Alam mo yung ganun? Kasi ikaw yung nang-api una. Alam mo yung ganun? Hindi mo na yung sobrang, yung pag-iisip mo hanggang, alam mo yung temporary, itong age at ganitong age lang. Yung before, pinanganak ka, after the death mo, wala ka ng idea. But yung baby, alam niya yung 100 lifetime. Na-learn niya, pero nung ipanganak siya, nakakalimutan niya dahil sa sobrang suffering. So, ganun yung nangyari doon. So, kaya kung may suffering ka, kasi ito yung topic, ito yung tarot cards. Tingnan mo yung cards. May siya, may message yun sa'yo. Kasi yung mind mo, nililimit mo yung yan. Yan sa math, parang fractal. Kumuha ka ng isang portion, pag-aralan mo siya. Para makita mo yung nag-expand na aspect niya. Yung cards na to, para siyang maliit na fractal. Parang seed idea. Pag tinignan mo siya, nakikita mo na yun. Ano ginagawa ng mind mo habang nag-ano siya. Tinitingnan nyo yung word. So, ngayon, nakikita mo na pala, nagpa-project yung mind mo. Naging unruly yung mind mo. Nakikita mo na, through sa card, ano yung kailangan mong gawin. Ganun siya. According sa Course in Miracles, yung suffering is a call to love. Pag nag-suffer ang isang tao, humihingi siya ng love sa ibang tao. Suffering niya, hindi suffering niya siya yung sinasaktan. Suffering in the sense na pag yung shadow niya lumabas, pag nag-project yung mind niya, yun yung ibig niyang sabihin. Yung shadow niya lumabas, kailangan niya ng tulungan mo siyang i-sustain yung love sa life mo. Kasi kung hindi mo gawin yun, malamang ikaw mag-fragment din. Ganun siya. So, yan. So, katulad yan, may mga ibang cards na katulad sa card ng the devil card. May chain yun, at saka may dalawang tao. Uy, pangit yun, delikado. Maano ka, alam yung mga ganun. Hindi, devil card, test yun sa'yo. Test yun sa'yo na, are you connected to yourself? Sa feminine at saka masculine side mo? How about sa other person, connected ka sa kanya? Paano kung lalaki, hindi feminine? Anong mangyayari? Ang soft side mo ba? Yung feminine side mo? O yung feminine side niya ba? Na-recognize mo? Nakikita mo ba? Baka naman kasi pro-projection yung pinagagawa niyo. Alam mo yung gusto mong i-impress sa isang tao sa ganda ng damit mo. Sa kinis ng balat mo. Kung hindi ka gumamit ng pampalinis ng kutis mo, makikita naman talaga yung totoong kulay ng kutis mo.
mo yung ganun. Yung, huwag na tayong kailangan natin maging ikaw ba? Kasi yung na-attract yung tao sa'yo, hindi naman sa superficiality mo, sa energy body na nire-release mo. Kasi kung healthy yung energy body na release mo, ma-attract yung tao doon. Kasi subconscious, pag nakikita natin yung subtle body ng tao, which doon nanggagaling yung aura na basis ng mood ng tao, doon ka na-attract. Nagagalit ka sa tao dahil hindi pangit yung aura niya. Dahil hindi mo ma-accept yung part na yun na nireject mo. Ganun yung ng cards. Kaya may mga color yung mga cards. Yung tarot cards, may color siya para makita mo. Yung talaga yung old na mga tarot cards. Magaganda yung color niya. First colors. So, ma-feel mo talaga yung presence ng para siyang may energy. Yes. Pero hindi, mamaya na lang ako sasagot. So, yun. Yung mga colors na yan. Parang, isipin mo na lang na, alam mo yun, nanood ka ng movie sa movie house. Tapos may biglang sumigaw na, sunog! Tatakbo yung mga tao. Hindi naman matter of fact. Hindi naman totoo.